Sa videong ito ating iikutin ang mga ilang bayan dito sa probinsya ng Pampanga. Dito na tayo sa may fish port ng bayan ang Sasmuan. O titingin tayo ng mga isda. Naalala ko nung bata pa ako nun, sinasama ako dito ni Papa ko pag piyesta sa amin sa barangay namin. Namimili siya ng maraming hipon dito na iahahin sa mga bisita namin. O laki nito. Papasyalan natin ang mga ilang kilalang tourist destination ng Pampanga. Okay, good morning. So ito gala tayo ngayon. Ililibot namin kayo sa Pampanga. So motor muna tayo ngayon. May dala din tayo mga box dito, mga ice chest box, kasi may mga bibilhin tayo mga isda mamaya dyan sa may Pampanga. So kasama ko ngayon yung kapatid ko, si Justin. Okay, so first destination natin is pupunta tayo sa may San Guillermo Church sa may Bacolor, Pampanga. Yung lumubog na simbahan na ginamit sa may palabas, sa may Channel 2, yung Santino. So una natin papasyalan yung lugar na yon. Then diretso tayo ng Guagua, Pampanga. Then after nun, punta tayo ng Sasmuan. Maghanap tayo ng mga isda na mabibili and pasalubong sa bahay. Tapos after nun, diretso tayo sa may Florida. Ito tayo ng Dal's Farm, yung may coffee shop up. Merong flower farm dun sa may Florida Blanca, Pampanga. So ito, dito tayo ngayon sa may Añida City, Pampanga. Babaybayin lang natin itong kahabaan ng MacArthur Highway hanggang marating natin ang San Fernando. Then saka natin papasukan ang Bacolor, Pampanga. So gamit nating motor ngayon si Osang. So time check natin ngayon is pasado alas 5 na ng umaga. So inagahan na natin yung alis natin para may abutan tayo mga isda sa may bayan ng Sasmuan. Ayan, palabas na tayo ng boundary ng Añida City and San Fernando, Pampanga. Ayan, so pagdating dito sa may St. Jude, kakanan tayo. Ito yung daan papunta ng Kapitolyo ng San Fernando. And dito rin yung daan papunta ng Bacolor at Guagua, Pampanga. Ayan, so pagdating dito kakanan tayo. Yung pakaliwa, yun yung papuntang Kapitolyo ng San Fernando. Tsaka yung biggest McDo in Asia. Dito lang yun sa may San Fernando, Pampanga. So pagdating dito kakanan naman tayo. Ito na yung papasok ng San Guillermo Church dito sa may Bacolor, Pampanga. New Bacolor Public Market. Ayan na ang San Guillermo Church. Ayan, so ito na ang San Guillermo Parish Church. Kung makikita nyo is parang kalahati na lang yung church. Kasi dati nung pumutok yung bulkang Pinatubo is rumagasa yung napakaraming lahar dito sa lugar na to, na malaking parte ng Pampanga. So yung pinto ngayon dyan sa harapan, dating bintana yan na nasa second floor. So ngayon, naging main door na siya since na lumubog yung kalahati nitong San Guillermo Parish Church. Imagine, no? Ganun kalaki or karami yung lahar na rumagasa dito sa may Pampanga. Kaya napakaraming bayan na naapektuhan noong panahon ng pagputok ng bulkang Pinatubo.
Ang San Guillermo Parish Church ay isang Roman Catholic Church dito sa bayan ng Bacolor, Pampanga, Philippines. Sakop ito ng Archdiocese of San Fernando. Pinangalan ito sa San Guillermo na pangalan ng patron ng bayan. Ang simbahan ay tinayo ng mga Prailing Agustinian noong 1576 kasama sina Padre Diego de Ochoa na naging unang parish priest matapos ang 2 taon. Noong 1880, ang simbahan ay winasak ng malakas na lindol at inayos ito ni Padre Eugenio Alvarez noong 1886. Noong September 3, 1995, nagkaroon naman ng lahar flow na nagmula sa mga dalisdis o slopes ng Bulkang Pinatubo na pumutok noong June 15, 1991 na naging sanhi para matabunan ang kalahati nitong simbahan. Okay, so kakatapos lang natin dito sa may San Guillermo Church dito sa may Bacolor, Pampanga. So diretso tayo ngayon sa may bayan ng Sasmuan, Pampanga. Paghanap tayo ng mga isda. Sana meron pa tayong abutan since na yung travel time natin is nasa 23 minutes. Then yung oras natin ngayon is nasa 6:35 na ng umaga. So mga tansya ko mga alas 7 ng umaga nandun na tayo sa may bayan ng Sasmuan, and maghahanap pa tayo ng mga isda sa mga daungan. Okay, dito na tayo sa may Guagua, Pampanga. Pero mamaya babalik pa tayo dito kasi pupunta tayo ng Minalin. Nga pala, kaya pala sinama ko yung kapatid ko. Gusto niya daw makapasyal sa mga ganitong lugar dito sa Pampanga, kaya magkasama kami ngayon sa biyahe. Dito na tayo sa may bayan ng Guagua, Pampanga. Ito, town proper ng Guagua, Pampanga. So passing through lang tayo muna dito sa may bayan ng Guagua, pero babalik tayo mamaya. Hanap tayo ng chicharon. Masarap yung chicharon nila dito eh. Ayan, so itong dinadaanan nating kalsada ngayon, yung magkabila ang gilid nito is puro tubig na. Ayan, kung makikita nyo sa mapa, ayan papakita ko na lang sa screen yung itsura ng kalye na dinadaanan natin sa mapa. So, puro sa tubig, kaya pala pag maulan or tag-ulan is lumulubog yung mga bayan dito. Ayan, Municipality of Sasmuan. Noong unang panahon, tawag ng mga Amerikano sa Sasmuan, tinawag nila itong sex moon. Sa pagkakaintindi o pagkakadinig nila sa Sasmuan, akala nila sex moon. Ganda ng daan dito. Dito na tayo sa may pamilihang bayan ng Sasmuan. Oh, laki na simbahan, no? Okay, dito na tayo sa may fish port ng bayan ng Sasmuan. So titingin tayo ng mga isda. Naalala ko nung bata pa ako nun, sinasama ako dito ni Papa ko pag piyesta sa amin sa barangay namin. Namimili siya ng maraming hipon dito na iahahin sa mga bisita namin. Hoy, naurang ating paro kay ni pong Emma. Paro po pong Emma. Tingnan. Hipon, yan, hipon. 750. Ulang. Itong ulang po, tsaka magkano? Ito, meron sila ulang. May parang lobster yung may kamay, no ate? Pero hipon. Yung kulay asul. Fresh na fresh, oh. Magkano kilo dito? 550. Yan na lang. Yung sa, ano mo, Emma, magkano? Mga latila mo na. Karene po, tsaka magkano? 900. 900 tsaka 700 sa Emma. Ayan, so kumuha kami ng 2 kilo nitong ulang. Ganito yung itsura ng ulang, para siyang lobster. May mga kamay tsaka ipit. So laki nito. Ang bayan ng Sasmuan dito sa Pampanga ay unang tinawag na Sexmon hanggang January 15, 1991. Ang unang pangalan ng bayan sa salitang Espanyol ay Sexmon.
Ang Sasmuan ay mula sa ancient Kapampangan root word na Sasmo. Ayon sa 17th century Kapampangan Dictionary, ang ibig sabihin ng Sasmuan ay pitagmuan o meeting place. Tinawag itong Sasmuan dahil ito ang tagpuan ng mga Kapampangan noong digmaan sa mga Inchik sa Guagua, Pampanga. Ang lokasyon ng Sasmuan ay nasa timog bahagi ng Pampanga, napapalibutan ng bayan ng mga palaisdaan at isa ito sa 3 baybayin na bayan sa Pampanga, kasama dito ang bayan ng Lubao at Macabebe. Ayun, so kakatapos lang natin dito sa may bayan ng Sasmuan. Nakabili na tayo ng mga ulang tsaka mga malalaking alimasag. Balik tayo ng Guagua, Pampanga. Bibili tayo ng mga chicharon. Tapos daan na din natin yung kapatid ko sa may Minalin, Pampanga kasi hindi pa daw siya nakapunta doon. Gusto niya daw makita since nakatabi lang ng Guagua, Pampanga yung Minalin. Ayan, dito na tayo sa The Original Galant First Class Chicharon. Dito tayo sa may Galant First Class Chicharon sa may Guagua, Pampanga. Di mo magkano sa mga ganito? 210. 1/4? Opo. Buksan ko tayo ha? Huwag ka na magpaalam, binuksan ko. Itlog na maalat yan te? Manyaman lang. Manyaman. Nagmamantika? Pag di nagmamantika, balik ko ha. Oo, meron din palang iNuts dito. Shoutout Mike Gamboa, sila mayari ng iNuts. Magkano yung itlog na maalat? 20 pesos. 5? 5 lang sa itlog. Thank you. Kailan pa po nag-start tong Galant First Class Chicharon? Matagal na po, mga 25 years na po kami. Bali pa, 3rd generation na po kami. Meron din siya sa San Fernando, di ba? Meron po kami branch. Okay, next destination natin, punta tayo ng Minalin Sunset Park. So, dito tayo pinadaan. Dito ako dumaan dati nung nagpampanggalup ako ng nakabike. So, backdoor ito, papunta ng Minalin, Pampanga. Ayun ang Guagua, kanina. Oh, so, pinadaan tayo sa likod, backdoor. Wow! Ang daming tubig banda dito, no? Katabi na kasi ito ng Manila Bay, tsaka yung kabilang side ng dagat ng Bataan. Ayan, dito na tayo sa Minalin Sunset Park. Ang Minalin Sunset Park, formerly known as Tabon Road, ay nagurahan noong July 14, 2018. Isa itong popular na destination din sa mga locals, maging din sa mga turista. Lalo na sa taglay nitong napakagandang view kapag malapit ng lumubog ang araw sa hapon. Ang park ay located sa Barangay Santa Rita. Ang layunin ng parke ay para i-promote ang aktibo at malusog na kapaligiran urban. Meron din itong ligtas na mga bike lanes, sidewalks, green spaces, solar-powered lights, at mga amenities tulad ng children's play area, wellness and fitness areas, food stalls, viewing deck, and seating areas. Ang bypass road na nasasakupan ng Sunset Park na Minalin ay connecting road na tinawag na Tabon Road na nagkokonekta sa bayan ng Guagua, Bacolor, Santo Tomas at San Fernando. Dito tayo ngayon sa may Eco Park. Baybayin lang natin ito tapos lalabas tayo ng San Fernando de Nilopian Road. So yung next destination natin, pupunta tayo sa may Lubao Bamboo Hub. Okay, dito na tayo sa may papasok sa may Lubao Bamboo Eco Park. Binaybay lang natin itong kahabaan nitong highway na to hanggang marating natin itong mahabang bridge dito sa may Lubao, Pampanga. Ayan, papasok na tayo ng Lubao Bamboo Hub. Okay, nandito na tayo sa may Lubao Bamboo Hub. Ayan. Lubao Bamboo Hub and Eco Park. Ayan. So last time na nagpunta ako dito nung kasama ko sila Darlings, sila Levi and Sarah. Ganyan dito,
masilong, maraming kawayan. So mayroon tayong entrance fee na tig 20. Ang Lubao Bamboo Hub ay isang ecotourism destination. Located ito sa riverbank ng Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Nagsisilbi itong suporta mula sa pag-erode ng mga lupa at tourist destination. Nagsimula itong buksan sa publiko noong taon 2017. Ginagamit din ng mga bamboo or kawayan bilang alternative commercial lumber. Ang layunin ng proyekto dito ay para magkaroon ng sustainable livelihood program sa mga farmers at sa mga pamilya ng komunidad para makagawa sila ng mga iba't ibang produkto mula sa kawayan. Ang 6-hectare property na ito ay dinevelop sa ecotourism destination na minamanage ng Lubao Municipal Government. Ang Lubao Bamboo Hub at Eco Park ay nag-a-attract ng halos 600 na bisita tuwing weekend. Ang pinaka-best na oras sa pagbisita dito sa Bamboo Hub ay sa hapon around 3 to 5 p.m. kung saan papalubog na ang araw. Open din ito sa mga bisita araw-araw mula 8 a.m. to 5 p.m. Okay, tapos na tayo dito sa may Lubao Bamboo Hub. Next destination naman natin is pupunta tayo ng Florida Blanca. Pupunta tayo ng Palacol River. Then uwi na tayo ng bahay. Tapusin na natin yung ride. Okay, labas tayo dito sa may Florida Blanca, Dinulopihan Road. So yung papunta sa may Palacol River, dadaanan lang natin itong Basa Air Base dito sa may Florida Blanca. And then meron tayong kakaliwan na kanto sa may tapat ng hospital ng Florida. Ayan, so nakapasok na tayo dito sa may Summer Place dito sa may Florida Blanca. So dire-diretso lang to hanggang maabutan natin yung SCTEX, yung tulay ng SCTEX dito sa may Florida. Yun na ang Summer Place, Palacol River. So nasa gilid tayo ng Basa Air Base. Kumbaga right side kung nasa harap kayo ng Basa Air Base. Ayan, so ito pababa na tayo papunta sa may ilog ng Palacol River. Ilog ng Palacol River pa. Nawala na yung mga alikabok dito. Dati kapal ng alikabok dito eh. Tsaka parang sinemento na to. Dati rough road pa to. Itong part na to. Sayang, sasaglit lang kami dito eh. Kasi kailangan na naming umuwi. So, mag-drone shot lang ako dito. Tapos konting video lang dyan sa ibaba. Tapos uwi na kami. Yung nabuklot dito sa may kaliwa natin. Tapos yung Kamyas doon pa sa may bundok na yun. Isa sa mga pinapasyalan talaga itong Palacol River. Lalo ngayon summer. Punuan yan. Yung lugar na yan sigurado. Laki ng tulay oh. Oo, parang may ano pa oh. Meron mga turista rin. May bus, may shuttle. Ang Riot City San Fernando via Mexico. Parang shuttle. Kami lang pong dalawa. 46 po. Di na pwedeng dalhin yung motor hanggang doon, no? Pwede. Ganun. Sasaglit lang naman. Thank you. Dito na tayo. Uy, gumanda na dito. Ang dami ng mga ganyan. Dati wala man mga to. Parang ganyan lang dati. Ngayon may sementado na. Oo, diba? Tsaka dati ito, rough road pa. Itong part na to. Taas ng tulay ng SCTEX. Dami rin palang tao ngayon. Ayan, so nandito na tayo ulit. Tagal bago ako nakabalik sa lugar na to. Siguro nasa 2 to 3 years na rin. Noong panoon pa kasi ng pandemic, nung una ako nagpunta dito. Bali, pangatlong beses ko palang nagpunta sa Summer Place dito sa may Palacol River. Ayan, so may mga cottages dyan sa ilalim. Diretso yan hanggang doon. Pwede kayong mag-rent. Tapos pwede din maligo dito. Yan, ganoon. Tapos dumami na rin mga tindahan. Pwede kayong bumili. Ito ang Summer Place dito sa Sitio Palacol, Florida Blanca, Pampanga.
Matatagpuan ito sa northern east part ng bayan ng Florida Blanca, Pampanga. Tinawag din ito ng mga lokal na summer place dahil sadyang dinarayo talaga itong lugar na ito lalo na sa panahon ng tag-init. Biniyayaan ito na sobrang linaw na tubig na hindi natutuyo kahit sa mga buwan ng summer. Ang tubig nito ay nagmumula sa mga kabundukan ng Zambales na pinaniniwalaan na mayroong malaking water reservoir o imbakan ng tubig. Nagbibigay din ng malawak na lilim ang nakatayong dambuhalang tulay ng Esitiax dito sa Palacol River. Okay, so tapos na tayo dito sa may Palacol Summer Place dito sa may Florida Blanca, Pampanga. And pauwi na rin kami ng bahay. So marami pa tayong papasyalan dito sa Pampanga. So ito na muna ang mga ipapakita ko sa inyo sa video na to. So kung nag-enjoy kayo sa video na to, sa ride na to, please kindly like and subscribe naman dyan mga kabalen. So marami pa tayong i-explore ng mga magagandang tanawin tulad nito. So hanggang sa muli, ride safe mga kabalen.